So, eto nga po, totoo pala na may arrest warrant kay Miss Maharlika. Sabi ko baka ano lang yon. One time kasi binalita na umakyat na sa korte itong cyber libel case ni Kato Nying kay Miss Maharlika patungkol sa paninira nga ni Miss Maharlika. Pero nga pala, sagutin ko lang yung comment nyo kanina. Sabi ninyo, ang babaeng nasa likod or nag-utos kay Kato Nying na magsampa ng kaso ay si Jahas. Tama ba? Pero ang totoong ang sinasabi nila na nag-utos kay Kato Nying na magsampa ng kaso ay mamaya papakita ko sa inyo yung yung arrest warrant ni Miss Maharlika. Totoo nga talaga, no? At tuwang-tuwa dito ang mga Ensaymada vloggers. At katakataka, ikinakalat ito ng mga Ensaymada vloggers, itong arrest warrant na naka-indicate pa naman doon yung specific address ni Miss Maharlika sa Pilipinas. Mag-ingat ka Miss Maharlika dahil ang dami kong gustong sabihin mga ate at kuya. Pasensya na kayo, pasanga-sanga ako, no? So, mag-ingat ka sa pag-uwi sa Pilipinas or baka wag nang umuwi si Miss Maharlika dahil baka abangan na yan. 'Di ba? Good thing na si Miss Maharlika hindi naman yata nagse-stay sa kanyang bahay somewhere in Manila malapit sa Papshi, malapit sa headquarters mo doon. Headquarters ni Papshi, malapit doon si Miss Maharlika, hindi nalalayo, hindi kalayuan. So yan, tuwan-tuwa ang mga Ensaymada vloggers kasi parang okay, makukulong kang babae kang mapanira ka, ganyan-ganyan ang sinasabi kay Miss Maharlika, eto ng arrest warrant mo, ganoon. So, maybe I would, sana maging action ni Miss Maharlika, and I'm not recommending it, but, or maybe I'm recommending it, who knows? Okay, baka naman busy si Miss Maharlika, hindi naman magagawi sa ating channel, pero siguro ang pinakamaganda gawin ni Miss Maharlika ay sampahan niya ng kaso yung mga Ensaymada vloggers na nag-leak ng kanyang arrest warrant na naka-indicate yung kanyang specific address. Eto po yan, and mamaya natin babasahin. Shinare po ito ng mga Ensaymada vloggers. Kung hindi nyo kilala ang mga Ensaymada vloggers, sila yung mga vloggers na sambang-samba kay PBBM or mga vloggers na supporters ni PBBM. Marami yan sila. Yung iba nagpapaka-neutral pero sip-sip naman talaga kay Papshi, kay PBBM, kung todo promote kay PBBM kahit naman incompetent, alam naman natin na incompetent. Also, sambang-samba kay Ma'am Shi, hindi natin alam bakit si Ma'am Shi ang sinasamba ng ibang mga Ensaymada vloggers, wala namang posisyon sa gobyerno. And also, yun basta nagba-vlog sila ng mga kabutihan na kung todo mga etos pala, ang galing-galing talaga ni PBBM, wow, ang daming proyekto ni mga ganong tono, no? And yung mga Ensaymada vloggers, galit yan sa mga DDS vloggers, DDS personalities, sinisiraan din nila si Tatay Digong. And take note, pati si Senadora Amy, sinisiraan nila. And even Direk Daryl Yap. Loyalista daw sila pero galit sila kay Senadora Amy. Kasi si Senadora Amy pinupuna-puna niya si PBBM sa mga talagang hindi nakakatuwang desisyon at proyekto. Ito po yung arrest warrant ni Miss Maharlika. Ako na po ang nagtakip ng address ni Miss Maharlika. Babasahin natin yun mamaya. Dahil pinost po yan ng mga Ensaymada vloggers without covering her address. Kasi yan, pabor sa kanila no? Na ma-persecute si Miss Maharlika. Pabor sa kanila. At saka alam nyo ba kung may mga loko-loko at mga siraulo na pwedeng mambuli kay Miss Maharlika or gumante, baka may mga nakaposisyon ng sniper doon sa address ni Miss Maharlika. Malay niyo sa katapat na bahay, 'di ba? May sniper nang nakaabang or something. Pag nagbukas yung gate, pag nagbukas ang ilaw, nagbukas ang pinto, may lumabas, pang! Or maybe batuhin ng kamatis ang bahay niya doon sa specific address. Batuhin ng shoe. You know, marami, lalo mga dilawan, mga krong-krong, 'di ba? Pasintabi sa mga dilawan na fan ko ngayon. Marami sa inyo, hindi ko nilalat. Krong-krong, may sungay, damunyo, katulad nung bathaluman na damunya. Lagpas pa sa sungay ni Satanas ang sungay. Dito po nagmula yung arrest warrant ni Miss Maharlika sa kasong isinampa ni Kato Nying. Ayan, Kato Nying. Cyber libel ni Kato Nying sa vlogger na umakyat sa korte. Balikan ko yung babaeng nag-utos, sabi ninyo si Bathaluman ang nag-utos na sampahan ni Kato Nying ng kaso, pero ang totoo po ay anak, or at least ang sabi nila, anak ni Kato Nying ang nag-utos. Kuno, at least from Kato Nying's mouth,
sabi niya, anak niya ang nag-persuade sa kanya na sampahan ng cyber libel case si Miss Maharlika. Yung anak ni Kato Nying ay, I would assume 14 years old or teenager na. Kasi cancer survivor yon. Itong article na to ay 2023. Basta ganon, yeah. So mga 14 years old kasi last year parang may interview yung anak ni Kato Nying, si Zoe, na cancer survivor nung 2019. So tagbilang ako, 3 years siyang nag-endure ng cancer. So 2019 yun, so 2022. And 2022, 13 years old yung anak ni Kato Nying. But yeah, 14, mga 14, teenager. So, ayan, umakyat na pala sa korte ang kasong cyber libel na sinampa ni Anthony Taberna laban sa isang vlogger. Matindi ang mga binitawang pasabog. So, ko lang nang nasabing vlogger na Maharlika ang pangalan sa ilang mga kilalang politiko at mga kilalang personalidad. So, Kiko Pangilinan, Heart Evangelista, Sharon, di ba, Lugaw, marami pa, lahat ng mga kalaban ng lahat naman pinupunan ni Miss Maharlika. At one point pati si Pangulong Duterte, si Senator Bongo, pinunan niya. Pero kapag nare-realize ni Miss Maharlika na nagkamali siya, nagkukusa naman siya manghingi ng pasensya. Okay, kasi minsan talaga nami-misinterpret natin yung galaw ng iba, and eventually mapapatunayan natin na okay, yung sinasabi pala ni Pangulong Duterte na weak and spoiled ay may pinanggagalingan, at wala namang pinangalanan si Pangulong Duterte na nagko-cocaine. Pero syempre, tayong mga supporter dati ni PBBM nairita sa sinabi ni Tatay Digong na parang pinaparinggan si Papshi. Ngayon may mga vlog ako nakikita, bakit namamaga ang mukha ni Papshi? Di ko alam, malay ko. Ba't nakangiwi daw? Malay ko. Hindi kami close si Papshi, no? Hindi ko nga siya nakakamayan nahawakan ko lang sa braso, di ba? Sa sobrang paghanga ko nga, makahawak mo lang ng. Actually, I was very proud po na ang kauna-unahang pangulong na meet ko sa tanang buhay ko is PBBM. Parang nabawasan yung aking pride. Actually, yeah, at least sa mga umupong presidente ng Pilipinas, si PBBM ang kauna-unahan kong na-meet. Pero kung i-consider natin si Senadora Miriam na president we never had, dahil sa tingin natin dinaya siya ni Ramos, it was Senadora Miriam ang unang-una kong na-meet na considered Pangulo ng Pilipinas. Kung pagbabasihan po talaga yung fair na elections. O biro nyo, mula pa kay Ramos hanggang ngayon, kaduda-duda ang election natin. Anong dapat natin gawin sa Smart Magic? Diba, kahit nga traditional pa noong bilangan at canvassing kay Senadora Miriam, nadaya siya, how much more ngayon yung automated? Diba? Kata-kata talaga. Ayan isa nga sa mga binira niya ay si Kato Nying na hindi naman niya binanggit ang buong pangalan. Yun naman pala, Kato Nying, tuning lang ang tawag sa'yo. Pero later on, itong mga nakaraang linggo or buwan, pinapangalanan ka ni Miss Maharlika, Anthony Taberna, buong buo. Matunog na matunog, lumalagotok, malutong. Pero obvious kung sino ang tinutukoy. Ang anak nitong si Zoe ang nag-udyok kay Kato Nying na magsabi nila. Si Zoe daw yung cancer patient na survivor na magsampa ng kaso na idinamay niya sa pang-aatake. Paano namang inatake ni Miss Maharlika si Zoe? Like, Zoe, ikaw ay kurakot ka, bayaran, ganun ba? Anong kamalayan ni Miss Maharlika dun sa inosenteng anak ni Kato Nying? Pero naaalala ko ang sinabi ni Miss Maharlika na ang pinagpagamot ni Kato Nying sa kanyang anak sa Singapore ay galing sa ahas. Sabi ni Miss Maharlika, tama ba? Comment nyo sa comment section. Galing sa ahas yan, sabing ganon. So, paanong ma-afford mo ang isang mamahaling ospital sa Singapore, diba? Dahil nga cancer patient. Paanong ma-afford ni Kato Nying? Yung kanyang annual income lang naman is 1M. Pero bakit yun ang bakit yun ang magiging reason ng cyber libel case ni Kato Nying, yung patungkol sa cancer niyang, sa anak niyang may cancer, at ang sinasabi ni Miss Maharlika na galing sa suhol, di umano ang ipinagpa-hospital kay Zoe sa Singapore. Bakit hindi mo sampahan ng mas malalang kaso cyber libel pa rin? Kasi mas malala yung accusation sa'yo ni Kato Nying, ni Miss Maharlika, na ikaw ay tax evader. Hindi ka nagbabayad ng tamang buwis.
Also, pwede mo rin siyang sampahan ng kaso na ikaw ay tumanggap ng 5 million galing kay Batha. Galing kay Ahas. Yun yung mga mabibigat, di ba? Na pwede mong isampang kaso, pinagbibintangan kanyang bayaran. Bakit naman yung mga anak mong may cancer, ano to, para paawa effect? Nagtatanong lang. Di ba? Siyempre makakakuha ng simpatsya, may cancer yung Zoe. At nadadamay daw sa paninirang puri ni Miss Maharlika. Hindi naman siguro nakatikim ng 5 million si Zoe. Maybe nag-benefit. Kung totoo yung sinasabi ni Miss Maharlika. So, eto nga po yung mga shinare ng Ensaymada Vloggers. Ayan. Yung arrest warrant. So, andyan yung buong pangalan ni Miss Maharlika. Section 4 of Republic Act, also known as parang photocopy lang. Kasi yung border nung, nakikita yung, teka ha, paano ko ba ipapakita? Basta yung, parang photocopy lang po ito. Well, gano'n naman talaga. Parang, alam nga naman makuha mo yung original. Ang ganda ng pagkaka-photocopy kasi may white yung, yung gilid ng typewriting paper. May border na white. 'Di ba? So, mukhang photocopy kung hindi man, ang tawag doon, yung scanned. No? Yan. Yung Republic Act or yung batas ng Pilipinas na 10175 known as, ba't ganyan ang pangit ng known as Cybercrime Prevention Act of 2012, panahon ni Noynoy pala ginawa yung batas laban kay Miss Maharlika. You are hereby commanded. Itong warrant of arrest binigay sa mga pulis. Sabi ng warrant of arrest, inuutusan kayo na arestuhin si Miss Maharlika, ayan yung kanyang real name, known as Maharlika Bolyaquera, who is said to be at number, tinakpan ko yung number ng kanyang, I think house number yan. Street number yata. Drive, Kineme, Barangay Kineme, Drive Kineme, Barangay blank 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 of syudad na malapit sa headquarters ni Papshi, and who has been charged with the offense above mentioned, and to bring the said accused forthwith before this court to be dealt with according to law. Dalhin daw sa korte si Miss Maharlika. Merong piyansa for the release para mapakawalan at hindi siya makulong si Miss Maharlika, na dapat ay 10,000 to be posted in cash. Cash, hindi pwede ang GCash. Or hindi pwede, bank to bank. Ganon, hindi pwedeng cheque. Cash mong babayaran. 10,000 lang naman, which may be furnished by the accused ni Miss Maharlika by giving the proper bail bond with this court or with any regional metropolitan city, court, sitting in the province where he is held for approval thereof. The police officers taking the arrest are hereby authorized. Binibigyan daw na, hindi pa nakikita. Hold on, task ko. Yan. Diba? To discharge from custody the accused after furnishing bail in the manner above indicated, which must be stated in the return thereof. So, binibigyan ng otoridad ang mga kapulisan na pakawalan ang akusado kapag nakapag-post siya ng piyansa, kapag nakapag-bail siya. 10,000, tatawanan kayo ni Miss Maharlika. Hindi niya mahahawakan ang rehas. Variables lang sa kanya ang 10,000, wala pa yung $200. Hinahamon nga niya si Katonying 25 million, Tonying, paresto mo ko. Ngayon, ito po ay arrest warrant, siguro magiging effective lang kapag kasi Miss Maharlika ay umuwi at nahuli or nakita na umuwi dun sa kanyang address, sa kanyang bahay. Or maybe somewhere kung saan siya nagsistay. Basta pag umuwi siya, baka mamaya abangan din siya sa airport. Aresto agad. So, Miss Maharlika, mag-prepare ka ng Philippine peso. Mag-ready ka ng Philippine peso, or kung sino mo nang sasalubong sa'yo sa airport, paghandain mo ng Philippine peso kung dollars ang bit-bit mo or credit cards, kasi baka, di ba, mapapahimas ka ng rehas ng mga Ensaymada vloggers na ito at ni Katonying.
Pero syempre nasa US nga po si Miss Maharlika, so hindi rin maisi-serve itong warrant dahil nga po dito naman nagsampa ng kaso at walang jurisdiction ang Pilipinas sa US. US citizen si Miss Maharlika, nasa US nakatira. So wala rin, ito nga po sabi nga ng ibang mga DDS ay walang silbi itong arrest warrant na sinicelebrate ngayon ng mga Ensaymada vloggers. Tuwang-tuwa sila, maaresto. Pero sa tingin ko ang point ng mga Ensaymada vloggers dito ay manindak na kapag ka bumatikos ka sa mga nakaupo ngayon at saka sa kanilang mga kakilala, ganito ang kahahantungan mo. Kapag ka ikaw kasi may arrest warrant, parang ang tingin sa'yo ng tao, criminal ka na eh. Kahit, di ba, nasa batas naman ng Pilipinas na innocent until proven guilty, pero dahil nga po sa, di ba, sa judgment or prejudice ng mga tao, pag nasampahan ka ng kaso, parang ang pangit na ng reputasyon mo. So, ano sa tingin nyo? Si Miss Maharlika ba ay makukulong dahil sa arrest warrant na ito? Ha? Ma-persecute ba siya? Magtatagumpay ba si Katunying? Bakit si Senator Kiko Pangilinan nung binabatikos din ni Miss Maharlika, hindi nag-succeed even Sharon Cuneta sa pagsasampa ng kasong cyber libel din yata kay Miss Maharlika? Dahil ba wala sa Pilipinas si Miss Maharlika? Or mas powerful si Katunying kaysa kay Senator Kiko? I-comment nyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.